sarap ng ulam namin today ay mapapamukbang nga ni ako. Tingnan nyo naman itong isdang ito, ang taba, mas malusog pa sa aking pamangking si Mujeb. Assalamualaikum everyone for today's video. Umuwi nga kami ng Pulilan, Bulacan ni Kalbo at nandito nga ang kapatid, nanay at tatay ko. Sumakinang pa ang mukha ng kapatid ko kaysa sa future ko. Nga pong Koreano yung kapatid ko. Nagdala na naman nga ako ng kung ano-ano sa bahay. Pero nga ang highlight niyan, itong balot. Sikat na sikat to, di pa natitikman ng nanay at tatay ko. Tapos nagdala rin ako ng mga chocolates galing abroad. Heto't nga marami akong pinamili galing Australia. Kung nga itong pamangkin ko, sabi ko sa kanya, sige na, turuan mo ako mag-Brazilian dance. Sabi ko, eto na gagalingan ko, pero wala talaga. Kaya nga sabi ko, maggagayat na lang kami ng ampalaya para tumalino ako. Huwag nga pala kayo magugulat dito sa bahay namin, nginangat-ngat ang ampalaya. Gagawin nga namin itong kinilaw at maggagayat nga lang tayo, gagayatin nga lang natin ng maliliit na piraso. Maliit na yan, kaya ko talaga ngat-ngatin ng buo. Pira-piraso na nga ni, bas na ang sibuyas, tsaka lagyan nyo na din ng loya. Yatin mo yan, samahan mo na ng bawang para masarap, malinamnam. Na nga ang finished product, may sili pa, nadtad na bawang, at ereng luya. Nainit nga ng panahon, pinaypayan ko muna itong mga iniihaw namin. Baka nga pala mainitan sila sa labas, tingnan nyo naman nakabilad. Hanggang sa Pulilan, bumibili nga kami ng mga isda. Katulad ngayon, makakapag-ihaw na naman kami dahil may mga isda na naman nga ni sa Tiangge ng Pulilan kapag Sabado. Pero nga pala yung minamarinade muna namin bago namin ihawin para malinamnam at malasa. Tokang gumawa ng sausawan ay si Kalbo. For today's menu, meron tayong inihaw na isda, kinilaw na ampalaya, at tahong ni Carla. Ganito lang yung setup namin sa bahay. Kapag kami nakain kasi hindi kami kasya sa lamesa. Nanay at tatay ko kahit may pera na yan, hindi yan maluho. Tingnan nyo naman, napakasimple namin dito sa Bulacan. Kaya motivated talaga ako na matapos yung bahay ko kasi nga gusto ko talaga na magkaroon kami ng enough space para makakain kami ng sabay-sabay. Story time pala, dati noong assistant manager ako, aking mga kaopisina, pinagtulong-tulungan ba naman ako? Sabi ba naman sa birthday ko, sana daw makontento na ako sa buhay ko. That time kasi ay paalis na ako ng company namin. Sabi ko nga, lilipat ako. Ilan lang ng paglipat ko, syempre may mas malaking sahod na parating. From being assistant manager, magiging finance controller ako, tapos doble ba naman yung sasahurin ko. Kinongratulate nga ako ng mga kaopisina ko dahil nga aalis ako at magre-resign ako. Grabe nga yung final message sa akin ng group of girls dun sa office ko. Pero nga dahil mas matanda sila sa akin, ang sabi ba naman nila sa akin, sana daw ay makontento na daw ako. Kung hindi nyo po nalalaman, ako nga po palipat-lipat ng company. Bahapper nga ang tawag sa akin. Pero wag kayo, napaka-competitive at napakagaling ko sa opisina. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko. Pero yan din yung sabi ng mga boss ko. Confident nga akong sabihin yan. Alam kong public itong account ko. Dahil nga hindi magigets ng mga tao sa paligid ko na ako nga ay ate at laki ako sa hirap. Hindi ko pwedeng kalimutan yung pamilya ko. Trabaho ako para mabigyan sila ng magandang bahay. Sobrang ang mahal ng bahay na pinagawa ko. Pero yan naman po ay afford. Depende sa aking savings at income capacity. Siyempre hindi naman po tayo mayabang. Ginagawa ko po lahat ng yan para sa pamilya ko dahil nga gusto ko silang bigyan ng magandang buhay.